Sa tuwing nagchat-chat sa akin ang anak kong babae na papa, kinakabahan ako lagi kaya minabuti kong, "Hello Ate Ana." Nasaktan man ako sa aking desisyon, pero mas minabuti kong ganito na lamang kami. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalan na Alfred, 39 years old, at may dalawang anak, babae at lalaki. Hindi kami magkalayo ng lugar ng aking napangasawa, iisang munisipyo lang kami nakatira, ngunit iba-ibang lugar. Maganda, morena matangos ang ilong na nakakabighani. Talagang ako sa kanyang taglay na kagandahan Ate Ann, aaminin kong sa pera, lahat ng pangangailangan ng mga dalaga ay na-provide ko sa kanya. Matagal niya man akong sinagot pero at least, sinagot pa rin sa dinami-dami ng manliligaw sa kanya. Fast forward na manhikan kami sa kanila at itinakda ang aming kasal. Ate Ann, aaminin ko din na sinabihan niya ako noon na hindi pa siya ready na magkaroon ng pamilya. Ngunit sa nag-promise ako sa kanya na hindi ko siya pagbabawalan sa mga gusto niyang gawin sa buhay. Natupad lahat ng iyon, Ate Ann, kagaya na lamang ng pagpunta sa diskohan, pagkakaroon ng barkada na manginginom, bili ng kahit anong usong damit, kahit may kamahalan, ibinigay ko lalong na lalo na sa cellphone. Hindi ko na lamang magawang questionin siya dahil nakikita ko naman na inaalagaan niya mga anak namin. Sobrang na-spoiled ko siya sa lahat, Ate Ann, na hindi ko alam nagkaroon na pala siya ng lihim na relasyon sa aming kapitbahay tuwing wala ako. Isa lang akong security guard, Ate Ann, pero ang mga magulang ko ay hindi ako pinabayaan, lalong nag-iisang anak lamang ako. Ang panganay kong anak, may lagi akong natatanggap na message na, "Papa," pero walang kasunod lagi na lamang ako napapisip. Ate Ann, nahuli ko si Mrs. sa kanyang cellphone na may ka-chat at ang saklap ay may nangyari sa kanila ng maraming beses. Nag-away kami agad, humingi siya ng tawad at nagmakaawa na hindi na uulitin pa at wag na palakihin dahil nakakahiya. Daw siya. Lumipas ang 2 taon, Ate Ann, na sa pag-aakala, tumigil na siya o sila pero bumalik na naman ang anak ko sa dating gawi na mag-chat sa akin na, "Papa, kinabahan ako ng husto, pero pilit." Kung magsalita siya, Ate Ann, mangyak-ngyak niyang tugon sa akin na matagal na niyang nakikitang si Mama kasama ang aming kapitbahay na sabay pumasok sa aming CR, kwarto tuwing wala ako. Nagmadali akong umuwi sa pag-aakalang maabutan ko ang lalaki dahil sa puntong iyon, gusto ko silang umiiyak na humingi ng tawad sa akin ang aking asawa at hiniwalayan niya ako at lalayas daw siya kasama ang mga anak namin. Sa puntong iyon, hindi na ako naawa sa kanya at ako na mismo ang kumuha ng kanyang mga damit at inihatid ko siya sa kanyang mga magulang at sa akin lang ang mga anak ko.